the Lord, purihin po ang Panginoon. Muli po, isa pong masaya pong pagbati at ngayong araw na ito, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang title po ng mensahe po natin, Huling Pagkakataon. Alam niyo mga kapatid, alam niyo po ba mga kapatid na marami po sa atin ang binigyan po ng pagkakataon na minsan yung pagkakataon na po yun ay nasayang. Mayroon po nga pong magkasintahan at nagmamahalan po sila, pero yung kanila pong pagmamahalan ay may dumating po na problema, suliranin, may pagsubok na dumating sa kanila pong pagsasama at hindi po sila nagkasundo. At dahil po rito, hindi po naging maganda ang kanila pong pagsasama. Sa bandang huli, hindi naging maganda ang kanilang pagsasama at dahil hindi po sila magkaintindihan, magkaunawaan, yung kanila pong dating magandang pagsasama ay hindi po naging maganda. Kaya nag-decide ang isa na, ang sabi niya, dahil hindi na tayo magkasundo, mabuti bang maghiwalay na lamang tayo. At yung partner niya humingi ng last chance, ng huling pagkakataon. O sige, bigyan kita uli ng last chance na ito. Pero unfortunately, nakakalungkot, yung last chance na binigay na yon ay umulit, hindi uli naging maganda. So, yung chance na yon na ibinigay ay wala na. Minsan kahit sa trabaho, binibigyan tayo ng huling pagkakataon, ng last chance para mapatunayan natin na tayo nga ay mabuting empleyado, na magagampanan natin yung ating tungkulin. Pero nakakalungkot, hindi po naging success, hindi tayo nag-success doon sa trabaho na yon dahil dito yung ating employer o yung manager ay hindi na tayo binigyan muli ng pagkakataon kasi nga yung pagkakataon, yung last chance na binigay po sa atin ay wala na. Alam niyo po mga kapatid, yung opportunity, yung pagkakataon ay hindi po laging dumarating yan. At bawat pagkakataon po natin, bawat araw na dumarating po sa atin, pagdating po sa Panginoon ay ito po ay atin pong opportunity, pagkakataon. Every moment of your life is a second chance. Sabi nga ay hanggat tayo ay nabubuhay, laging mayroon tayong pagkakataon sa Panginoon. Pero isipin po natin mabuti mga kapatid na yung atin pong buhay ay maikli lamang, hindi tayo laging malakas. Wala pong makakapag-promise sa atin na bukas tayo ay buhay pa. Nobody can promise tomorrow. Mayroon po sa Biblia na sa lumang tipan na binigyan po sila ng second chance. Tulad ni Jonah, nung una siya po ay sumuway. Inutusan siya ng Panginoon na pumunta ng Nineveh para mag-preach at sabihin yung mensahe ng Panginoon dahil sa kanilang kasamaan. Pero imbes na pumunta siya ng Nineveh, pumunta siya ng Tarsus ng Spain. From east to west, lumayo siya. At dahil dito yung consequence na naranasan po niya ay, alam po natin na siya ay nasa loob po ng tiyan ng isda ng 3 araw. At siya ay nanalangin sa loob ng tiyan ng isda. At dininig siya ng Panginoon. At in chapter 3, binigyan siya ng muling pagkakataon ng Panginoon. At dito, sumunod na siya sa pagkakataon na yon. Another thing na makikita po natin ay si Samson. Binigyan siya ng muli ng pagkakataon. Dahil yung kanya pong, nung una siya rin po ay sumuway, na hindi siya sumunod sa kalooban ng Panginoon. Alam natin yung kwento ni Samson and Delilah na hindi dapat niya i-reveal yung kanya pong sikreto ng kanya pong lakas. Dahil ipinagkaloob sa kanya na dapat niyang ingatan yung anointing na yon. Pero siya po ay mapaglapastangan. Ano po ang nangyari? Siya po ay dunukit ang kanyang mga mata. Siya po ay nabulag. At dahil dito, naging alipin siya ng maraming taon. Pinagtatawanan siya, nagsiselebrate ang kanya pong mga kaaway niya habang siya ay bulag na naghihirap.
At humingi siya muli ng pagkakataon sa Panginoon at binigyan siya ng pagkakataon. Dininig naman siya ng Panginoon. Alam niyo po, sabi po ng Biblia mga kapatid, in 2 Peter chapter 3, verse 1, sabi niya, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa magitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Let us pray. Father God, kami po'y dumadalangin sa inyo. Pinapasalamatan po namin ikaw sapagkat ikaw ang Diyos na maraming chance, pagkakataon na ibinibigay po sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, at ituro mo sa amin, Panginoon, ang katotohanan, ang aral ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag sayangin ang bawat pagkakataon na ipinagkakaloob nyo sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, kumilos ka. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa akin pong pagbibigay ng mensahe. Give me honest conviction and clear speech so that I may preach your word with power and boldness. At maging sa mga nanonood ngayon, nakikinig ng iyong dulang ng iyong salita, magpakahayag ka. Ikaw lamang ang siyang makita, ikaw lamang ang siyang maitaas, mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Maliwanag mga kapatid, na dito si Peter, si San Pedro ay ikalawang sulat niya na ito. Kaya ang sabi nga niya, di ba, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Seryoso po dito si San Pedro. Kaya ang sabi niya, di ba, sa dalawang sulat na ito, ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan. Gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Pagpapaalala. Pinapaalala sa atin. Kasi minsan, hindi naman tayo nakakalimot pero hindi natin pinag-uukulan ng panahon. Hindi natin pinapansin. Kaya muling ipinapaalala. Ano yung kanyang ipinapaalala? Yung mga ilang mga bagay na iyon. At alam po natin na yung mga bagay na kanya pong ipinapaalala ni San Pedro, nakadalawang sulat po siya dahil ito po ay mahalaga na mensahe ng Panginoong Hesus sa atin. Lalo na sa ating mga nakakilala ng kanya pong aral, nakaalam ng katotohanan, ng daan, ng katotohanan at ang buhay na masusumpungan, matatagpuan sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya sa verse 2, alalahanin ninyo ang mga sinabi ng Panginoon. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta. Diba sabi sa verse 2, alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang mga utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Ng mga apostol, kasama siya, na mga sinugo sa inyo. Ito po ay mensahe. Pinapaalala, mensahe ito na nagmula pa lamang sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang mensahe ng Panginoon, pinapaalala po sa kanila. Hallelujah. Kaya ang sabi niya, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw, nasa huling araw na ba tayo mga kapatid? Tingnan po natin yung mga nangyayari sa atin pong paligid. Hindi ba ito, tayo ba hindi ba ito huling araw? Ay, tira mo, tuloy mo, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sino daw yung mga nanunutya? Sino daw yung mga pinagtatawanan tayo? Yung mga, sino daw? Namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Ito yung mayroon silang sariling Diyos sa kanilang isipan. Nag-iimbento sila ng sariling Panginoon. Hindi yung Panginoon at tagapagligtas ng Biblia. Kaya pinagtatawanan lang nila. Kita mo ha? Sasabihin nila. Kita nyo mga kapatid, babasahin ko lamang ito.
2 Peter chapter 3, sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likain ang mundong ito. Wala pa rin pagbabago, buhat ng likain ang mundong ito. Nasaan na? Hindi ba nangako siyang darating? Nasaan na ngayon? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likain ang mundong ito. Nasaan? Yung sabi ninyo, malapit na, nasa huling araw na tayo, last days na, 2,000 years ago na, bakit wala pa rin hanggang ngayon? Ito yung mga siya, kaya pinagtatawanan lang tayo minsan, mga kapatid, kapag sinasabi natin that nasa last days tayo. They're just laughing at us. Hindi kasi nila naiintindihan, nauunawaan ng lubos ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sabi po ng Biblia, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Anong ibig sabihin yan? Yung salita ng Panginoon ay atin pong mabisang mapagkakatiwalaan po natin. Sandigan ang salita ng Panginoon. Yan ang ibig niyang sabihin. Nung likhain nga niya ang langit at lupa sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. At ito mga kapatid, ang atin pong basihan ay yung kanyang salita. Hallelujah. Kaya ang sabi niya, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Hindi ba? Nangyari ito, pinagtatawanan din si Noe noong panahong iyon. Pero ano po ang nangyari? Napahamak po sila. Hindi kasi nila pinansin ang pangaral, ang mensahe, ang paalala ng Panginoon sa kanila. Yung pagkakataon na ibinigay sa kanila, hindi po nila binag-ukulan ng pansin. Kaya silang lahat ay napahamak sa magitan po ng malaking baha. At dito mga kapatid, sinasabi sa verse 7, sa magitan din ng salitang iyon, ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy sa pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mayroong hangganan ang kasamaan. Yung tao na masama, mayroon din hangganan yan. Kung hindi man sila maparusahan sa mundong ito, there will come a time justice will be served. May hangganan po lahat yan. Lahat ng kalapastanganan, mayroong hangganan. Kaya ang sabi ng Biblia, sa magitan ding ang salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tubukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Yes, darating ang araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Ito yung sinasabi, kapatid, ni Pedro sa mga nakarinig, nakaalam ng aral ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa verse, mga minamahal, brethren, my brothers and sisters, my friend, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Kanino daw? Sa Panginoon. Yung isang araw tulad ng 1,000 taon. Bakit? Diyos siya Makapangyarihang Diyos siya. Kaya yung isang araw sa Kanya, sabi ng Biblia, ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Yan ang ating pong makapangyarihang Diyos. Kaya ang sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapamaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon. Hallelujah. Sa halip,
nagbibigay siya ng pagkakataon. Baka ito na yung ating huling pagkakataon. Who knows? Sino makakapagsabi sa atin na bukas ay buhay pa siya, malakas pa siya? Wala pong makakapagsabi, mga kapatid. Bawat araw po sa atin, our God is God of many chances. Yes, that's true. Pero wag nating sayangin yung mga pagkakataon na yon. Maraming pagkakataon na itong si Parao ay magsisi siya. Isipin po natin yung mga himala na ginawa sa harapan ng kanyang mga mata. Nakita niya. Ginamit ng Diyos itong si Moses at yung kapatid niyang si Aaron, na sila ay nag-perform ng himala sa kanyang harapan. Pero paulit-ulit nagbabago ang kanyang isip. Sige, idalangin mo ako. Makakapunta na kayo. Hindi na kayo pipigilan. Pero paulit-ulit Kapag nakita niyang ayos na uli, wala na yung mga salot, balik na uli naman siya sa dati, pigilan na naman niya, nakasyam na beses hanggang sa 10 beses Ano po ang nangyari? Sabi po ng Biblia, hanggang sa pinatigas na ang kanyang puso. Bakit? Kasi mapaglapastangan siya sa salita ng Diyos. Yung mga pagkakataon na yon. Kaya po mga kapatid, habang hinihipo pa tayo ng Panginoon, habang pumapadak pa ang ating luha kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, kapag nakakarinig tayo ng mga awiting papuri sa Panginoon, huwag po nating sayangin. Kasi sabi po ng Biblia, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan ang kalooban ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon, na ang lahat ay magsisi, magbalik loob sa Kanya. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon. It's not taken for granted why we're still alive. Habang tayo mayroong hininga, habang ang ating dugo ay dumadaloy pa, magbalik loob tayo sa Panginoon, magsisi tayo. Isuko natin ang mga masasama sa ating buhay, yung ating mga pride. Isuko natin yan sa Panginoon at huwag natin pagtawanan ang mga lingkod ng Diyos na nangangaral ng kanyang salita, sapagkat pagdating ng panahon, pagsisisihan mo ang lahat ng iyong mga sinabi. Di ba? Nais. Ito yung nais ng Panginoon, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Lahat ng bagay nakikita natin, mga kapatid, ay maglalaho, mga kapatid. Matutupok ang lahat. Pero ang sabi po ng Panginoon, ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. At ang kanyang salita ay hindi magkakabula. Heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya yung kanya pong salita, mga kapatid, ay mabisa po ito. Sandigan, mapagkakatiwalaan natin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, masyado tayong in love sa mundong ito. Nakakalimutan na natin na mag-ukol ng panahon sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin. Minsan optional na lamang, minsan napipilitan ka pa. Tapos sabihin mo, mahal mo ang Panginoon, pero napipilitan ka lang. Mga kapatid, gumising po tayo, mga kapatid.
Suriin natin ang ating sarili, sabi ng Biblia. Kaya ang sabi mo ng Biblia, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Sikapin ninyong maging makadiyos, hindi makamundo. Makadiyos, sikapin ninyo. Paano yon? That ibig sabihin, si Kristo ang una sa iyong buhay. Hallelujah, puri. Ang Diyos ang una sa iyong buhay. Bakit? He gave you life. Binigyan ka ng buhay. Alam naman panghuli siya. Kung titingnan natin yung priorities ng ating buhay, number one ba ang Panginoon? Paano masasabi na siya ang una sa iyong buhay? Ano yung lagi mong iniisip? Ano yung lagi mong ginagawa? Yun ang ating Diyos. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Magsikap kayo. Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naruroon ay matutunaw sa matinding init. Kita nyo, mga kapatid, ang mangyayari? Nung una sa baha, ngayon, apoy naman sa tindi ng init. Matutubok ang lahat, mga kapatid. Subalit, hallelujah, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Bakit matutupok na ito Maraming mga salot na rito, maraming mga nuclear, maraming mga lahat ng masama, papalitan ng Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Yan ang sabi ng kanyang salita. Pangako ng Diyos yan at alam natin na kapag ang Diyos ang nangako, kanyang tinutupad. Hallelujah. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghahari ng katwiran. Hallelujah. Paghahari ng katwiran. Hindi ng kasamaan. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa. Sikapin ninyong madatnang namumuhay ng mapayapa. Sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa. Ano kaya ang madadatnan sa atin ng Panginoon ngayon? Baka sa harapan ng tao ay parang ikaw ay banal. Pero kapag sarado ng pinto, yung pala ay ayaw ng Panginoon ng hypocrisy. Ayaw ng Panginoon nyo. Magpakatotoo tayo. Tanggalin natin ang maskara natin. Ayaw ng Panginoon. Well, kailangan natin ng mask ngayon, protection dito sa salot na ito. Pero pagdapit natin sa Panginoon, mga kapatid, huwag tayong magmaskara. Lumapit tayo sa Panginoon kung sino tayo. Magpalinis tayo sa Kanya. Habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa. Ano ang madadatnan ng Panginoon sa atin? Mapayapa ba yung buhay natin o magulo? Ano ang kanyang madadatnan? Walang dungis at walang kapintasan. Sumusunod ba tayo sa kalooban ng Diyos? Ginagawa ba natin yung kanyang kalooban? Baka maya saka na lang tayo, saka na lang. Isipin ninyo, mga kapatid, binabasa ko lamang po ito. Sabi ng Biblia, isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon. Kita nyo, nagtitimpi pala ang Panginoon, mga kapatid. Kaya wag nating sayangin yung mga pagkakataon. Isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Hallelujah. Yun ang purpose ng Panginoon. Bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yun ang gusto ng Panginoon. Maligtas tayo
sa apoy ng impyerno. Kaya focus tayo sa atin pong vision, mga kapatid. Napanatilihin natin na lagi tayong filled ng Holy Spirit, mapuspos ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi kita nyo, mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yun ang purpose ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid dating si Pablo. Nagkakasundo sila eh. Si San Pablo at si San Pedro, nagkakasundo sila. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kita niyo, paalala rin pala niya, mga kapatid dyan. Hindi nagkulang ang Panginoon. Marami siyang ginamit na mga instrumento, maraming paalala na binigay sa atin. Pag hindi natin ipinansin, wala na tayong masisisi. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Mailang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Kita mo? Binibigyan ng maling pakahulugan ng mga ito eh. Ng mga mangmang at mga magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Kita nyo, mga kapatid? Kapag yung salita ng Diyos, hindi tama ang ating paggamit, hindi tama ang ating pangunawa, pinapahamak lang natin yung ating sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo. Binasa ko na, kapatid eh. Maring hindi po natin nabasa. Eh napadaan po kayo dito sa recording na ito, itong video na ito, itong live na ito. Binabasa ko po ngayon itong pagkakataon na ito. Kaya sabi niya, ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas. Patuloy tayong lumago. Hallelujah! Saan tayo lumago? Sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, at sa pagkakilala sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Yun ang kalooban ng Diyos. Patuloy tayong lumago sa Kanya pong grace, sa Kanya pong biyaya. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ngayon, the Bible says, for He says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I help you. Ang Panginoon nagsasabi nito. I tell you now, is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Maluwag na maluwag ngayon, mga kapatid. Maluwag na maluwag ngayon ang pintuan, bukas na bukas. Hindi pa sarado, mga kapatid. Habang tayo'y humihinga pa, habang tayo ay nakakarinig pa, hinihipo pa ang ating puso, huwag na nating sayangin. Maraming mga hindi sumunod eh. Bagamat alam nila ang salita ng Diyos, hindi nila pinansin. Kaya anong nangyari? Dinisiplina sila ng Diyos. Hindi ba ano bang nangyari kay Jonah? Dinisiplina siya. Ano bang nangyari kay Samson? Dinisiplina rin siya. Bagamat nabigyan sila ng pagkakataon. Pero mga kapatid, hindi lahat ng pagkakataon
Hindi lahat ng opportunity ay dumarating po sa atin yon. If we miss that opportunity, baka wala na. Minsan lang kasi yung opportunity, dumadaan lang yan. Kapag hindi natin nag-grab yung opportunity, we miss that opportunity, wala na. Just like yung repentance, yung pagsisisi, mga kapatid. Hindi mo yan dinidelay. Kung kailan ka hinipo ng Panginoon, doon ka mag-response. Kung kailan kumilos ang banal na Espiritu sa atin, doon ka mag-response. It's up to God, not it's up to us. Kasi darating ang panahon, kahit gusto mo na, wala na. Parang yung sinabi ko kanina, yung magkasintahan, gusto pa nung isa na magsama sila. Napapanood natin yan, pero yung isa ayaw na. Sabi ng isa, wala na eh. Wala nang natira, ubos na. Ubos na yung aking pagtitiis, sabi niya. Pero mga kapatid, purihin ang Diyos sapagkat ang ating Diyos na sinasama, hindi tulad ng tao. Hindi tulad ng tao yung kanyang uri ng kanyang pag-ibig, yung kanyang pasensya, ay hindi maikukumpara. Yung pag-ibig ng Diyos, yung pasensya ng Panginoon, hindi maikukumpara. Pero wag tayo mapaglapastangan sa kanyang salita. Kaya ang sabi niya, I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Hindi niya sinabing tomorrow. Hindi niya sinabing later. Hallelujah. Sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Di ba nung tumawag tayo? Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Ito na. Lalong-lalo na ngayon sa nakikita natin sa ating kapaligiran, sa ating mundong tinitirhang ito. Punong-puno ng kasamaan. Kabi-kabila ang mga masamang balita. Ito, mga kapatid, ang magandang balita. Ang pagliligtas ng Panginoon. Hallelujah. Therefore, sabi ng Hebrews, there is conclusion, sabi niya, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain that is His body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart, and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. For He who promises is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment, of raging fire that will consume the enemies of God. Very clear, my brothers and sisters. Come to Jesus and surrender your life. This is the right time. Today is the day of salvation. Ito yung araw ng pagliligtas ng Panginoon. Araw-araw. Hindi nagkulang ang Panginoon ng paalala sa atin. Binigyan niya tayo ng pagkakataon. Who knows? Na ito na pala yung ating huling pagkakataon. Hindi natin alam. Di ba yung iba, gusto pang bumiyahe, gusto pang magpakasal, gusto pang magbakasyon, hindi na nangyari yun. Why? Hindi natin alam, hindi natin hawak yung ating future. Kaya mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Kita niyo mga kapatid, ginawa na lahat ng Panginoon sa atin.
Binuksan niya ang para sa atin, ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahanan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos. Di ba ito yung paanyaya ng Panginoon? Panawagan ng Panginoon. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Hallelujah! Paano titibay ang iyong pananampalataya kung walang Kristo sa iyong buhay? Wala. Hindi mangyayari yun, mga kapatid. Makakalapit lamang tayo sa Ama, sa banal na presensya ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil sa Kanyang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Para sa iyo at para sa akin, tayo ngayon ay mayroong access. Sa Ama, nakakalapit tayo ngayon. Ito yung paanyaya niya sa atin, di ba? Lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatalag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Mga kapatid, tapat ang nangako sa atin. Our God is proven faithful and true to all His promises. He is the same yesterday, today, and forever. He said in His word that I, the Lord, I do not change. The Alpha and Omega, the beginning and the end. Hallelujah! Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kaya nga mayroon tayong paraan na ginagawa. Kahit sa Zoom meeting lang. Kahit na ilan lamang tayo. Dahil nga sa ating kalagayan, mayroon tayong yung physical distancing na ginagawa. Kaya hindi marami, hindi tayo marami. Kahit unti-unti. Kasi pare-pareho tayong nag-iingat. Kasi pagdating ng panahon, kahit gugustuhin natin magtipon, wala na, ipagbabawal na. May mga lugar ngayon na gusto nila pero napipigilan na sila. Kaya habang maluwag pa, mga kapatid, samantalahin natin yung pagkakataong ito. Habang tayo malakas pa, pwede pa tayong maglingkod sa Panginoon. Yung ating mga gifts, yung mga talents na ipinagkaloob sa atin, na gamitin natin ito para sa Kanyang kapurihan. Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Bakit natin palakasin ang loob ng isa't isa? Kasi yung iba, nasadlak na sa kasalanan. Dati, nakaalam ng katotohanan, nakaalam ng aral, ngayon nasaan na? Nasa kanlungan na ng iba. Nalinlang na sila ni Satanas. Paano pag dumating ang Panginoon? Yun ang madadatnan sa kanila ng Panginoon. Sabi ng Biblia, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit na. Matapos nating malaman, pakinggan ninyo mga kapatid, ito yung mga nakaalam ng aral, ito yung mga alam yung mga scripture, ito yung mga dati masisipag. Yung iba pa nga rito, mga workers pa. Bakang iba pa nga, dati pastor. Kapatid niya, pastor. Pinsan niya, tatay niya. O mga apostol pa, apostles pa yan, kung ano man yan. Ano yung mga bishop pa o ano man. Spiritual leaders, deacons, elders, kahit na worship leader pa. Pakinggan po natin ito mga kapatid. Nakasulat po ito ha. Babasahin ko lamang po. Matapos nating malaman
at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Sadyain pa rin magkasala. Wala nang handog na maialay pa. Wala nang handog na maialay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala na. Sinasadya mo na eh. Paulit-ulit na lamang pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Kinukunbik ka ng banal na espiritu yung banal na espiritu ay hindi mo pinapansin. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Binabasa ko lamang po ito, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia in Matthew chapter 7 verse 21 to 23, listen to this. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Away from me, you evildoers. So sabi nito, mga kapatid, ang Panginoon ang nagsasabi ito, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi nito. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi dahil nag-church, hindi dahil active sa church, hindi dahil nangangaral. That is good. Pero kung hindi natin ipinamumuhay ang kanyang salita, hindi naman natin niluluko ng Diyos eh. Niluluko lang natin ang ating sarili. Kaya magsisi po tayo, mga kapatid, magbalik loob tayo sa Panginoon. I will not apologize, mga kapatid, na basahin ang salitang ito. Yes. Kasi totoo ito, nakasulat ito eh. Atas po ito ng pag-ibig, kapatid. Nandito tayo sa crucial na to eh. Hindi na pwedeng ano to, yung hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, 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 hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Bakit? Ito yung mga gumagawa ng kasamaan, ito yung mga palihim eh. I-expose ng Panginoon lahat ng lihim na masasama pagdating ng panahon. Yang sabi sa Lucas chapter 13 verse 25 to 27, kapag tumayo na ang pinuno ng sambahanan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Kita nyo, mga kapatid? Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumakayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. One day, yung sinasabi nilang knocking on the heaven's doors. You keep on knocking, but the door is closed. If God is the one who closed the door, no one can open. If He shut the door, don't miss this opportunity.
God is calling us to repent and turn to God. The Bible says one day, my brothers and sisters, one day, there will be no second chances for you. For you and for me, there is no second chances. There are people in hell, do you know what? Who pray to God, but their prayers are never answered. The judgment is final. There are people in hell who ask for water to quench their thirst, but their requests always fall short. No more. There is no hope for those in hell, nor will there ever be hope. There is no way out because there are no exits. Most people in hell thought they would get right with God. They never thought that they would hear the words, guilty, guilty, guilty. There is no second chance after death, my brothers and sisters. If we study the scripture, after death, no second chance. There is no second chance. Ito yung ating chance habang tayo ay buhay pa. Ito yung katotohanan. Kapag pag-aaralan natin ang scripture, ang Biblia, mga kapatid. If you reject Christ, He will reject you. If you deny Christ, He will deny you. Why? In the Bible it says plainly, but whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Other version, if whoever denies me, whoever deny me before others, I will deny before my Father in heaven. Other version says, disown. Ngunit ang sinamang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Takot ba sila eh? Kristiyano ka? Hindi pa masabi, mga sekreto pa. 2 Timothy chapter 2 verse 11 to 13. Here is a trustworthy saying. Yes, it's a trustworthy saying. If we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Hallelujah! Totoo ang kasabihan ito, kung tayo'y namatay na kasama ni Yesu Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Hallelujah! Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ang ating Diyos nananatiling tapat. Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay tapat. Kaya po mga kapatid, ito yung napakagandang pagkakataon natin. Magsisi tayo ng totoo. Magbalik loob tayo sa Panginoon. At kung tayo ay nadapa, bumangon tayo. The Bible says, a good man falls 7 times, he will rise up again. The word 7 times is completeness, paulit-ulit. Huwag tayong manatili doon. Kapag ikaw ngayon ay nasa dilim, gumising ka. At sikapin mo, piliin mo na pumunta sa liwanag. At ang Diyos ang siyang liwanag. Si Kristo ang ating liwanag. Sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Hindi nalalakad sa kadiliman. This is the message we have heard from Him and declared to you. God is light. God is light. In Him there is no darkness at all. There is no darkness at all.
If we claim to have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and we do not live out the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purify us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Hallelujah! Oh, shikura baba shendere mandere. Kora ba shikere la lavandere mon sokora baba. Hallelujah! Itong aming narinig, sabi ni Juan, 1 John, ito ang aming narinig sa kanyang anak, at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag, at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo, at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa, at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yan ang nais ng Panginoon. Ipahayag natin. Ibig sabihin tayo ay magsisi ng totoo. Huwag tayong magkunwari. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Ang ating Diyos ay Diyos ng liwanag. Kaya ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 8 to 9, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo. Binabasa ko lang ito. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Hindi sila magpatuloy sa pagkakasala. Hindi nangangahulugan na tayo hindi na nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo habang tayo nakatira pa dito sa mundong makasalanan. Habang tayo pa ay nabubuhay dito sa atin pong katawang lupang ito. At habang nandito pa si Satanas sa kanyang mga kampon, paminsan-minsan tayo ay nagkakasala pa rin. Pero ang kaibahan, mga kapatid, hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Kaya kapag tayo nagkakasala, ang mga anak ng Diyos nalulungkot agad-agad, humihingi ng tawad, sapagkat ang talagang nais niya ay bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig sa Kanya at nagbigay ng buhay sa Kanya. Nalulungkot siya kapag siya nagkakasala, kaya humihingi siya ng tawad, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Yun ang mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia. Pero araw-araw, patuloy-tuloy nga nagkakasala, kinukonvict ka ng Holy Spirit, ayaw magsisi. Sino-sino pa rin yung kachat mo, yung katawag mo? Hindi kalooban ng Panginoon yan. Pag ikaw ay unfaithful ka sa iyong asawa, hindi kalooban ng Panginoon yan, mga kapatid. Magbalik loob tayo, magsisi tayo. Kaya ang sabi ng Biblia, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? This is the question mark. By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it
any longer. Hindi kasi kalooban ng Panginoon yun eh. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi! Sabi ng Biblia, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano ba tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung ikaw ay namumuhay na sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, sa grace ng Panginoon, hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Hallelujah. Di ba kaya kasi sinasabi niya? Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ito ang kalooban ng ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid. Hallelujah. So as the Holy Spirit says, the Holy Spirit, not me, the Holy Spirit, kanina pa tayo rito mga kapatid, binabasa ko lamang po. Kaya sabi niya, so as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, pero po ngayon nanonood ngayon sa inyo mga kapatid, pakinggan po ninyong mabuti yung akin pong babasahin. Sabi po ng Biblia, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, tinig ng Diyos, ito yung kanyang pong salita na binabasa ko ngayon. Kapag ngayon, sabi niya, ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso, tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. The reason why the Bible says in English, sabi niya, do not harden your hearts. Sabi sa English, di ba? Do not harden your hearts as you did in the rebellion. Today, kanina sabi niya, now, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Do not harden your hearts, my brothers and sisters. I love you enough. The reason why I read the scripture. And you know, here, is it true that God is gracious to us? And that a person may be able to repent up until the day he dies. But we should not live presumptuously. We are not guaranteed tomorrow. Commentator Charles John Ellicott put it rightly. For each church and nation, for each individual soul, for each church and nation, for each individual soul, there is a golden present which may never again recur. The reason why the Bible says in 2 Corinthians chapter 6 verse 3, for it says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Now is the day of salvation. Ayokong matapos ang live worship na ito without giving you an opportunity to repent and to come to Jesus, to surrender your life to Christ. Hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Ang tanging hangarin ko lamang po mga kapatid, basahin po yung kanya pong salita, sapagkat ito po yung atas po ng pag-ibig. Pag po sana nating isipin mga kapatid, na yung pagkakataon ay laging nariyan lang. Mga kapatid, yung pagkakataon ay hindi po laging dumarating. Ito na yung pagkakataon na binibigay po sa atin ng Panginoon bawat araw, bawat minuto, bawat segundo. Pagkakataon na yun ay binibigay sa atin ng Panginoon.
Huwag na natin pong sayangin, mga kapatid. Sapagkat darating po ang panahon na yung pagkakataon na yon baka hindi na po dumating. Kaya habang hinihipo pa tayo ng Panginoon, habang nasasaktan pa tayo, kapag naririnig po natin ang salita ng Diyos, yun ay tanda ng kanyang pag-ibig sa atin. Gusto niya na tayo magbalik loob. Gusto niya na tayo ay maligtas. Mga kapatid, sana po mga kapatid, ang dalangin ko po, ayon po sa akin pong mga binasa na kanya pong salita, huwag po nating patigisin ang ating puso. Kung tayo po ay hindi namumuhay sa kalooban ng Diyos, sumuway tayo sa kalooban ng Panginoon, pagbalik loob tayo, magsisi tayo, mamuhay tayo ng totoo. Come as you are. Hindi naman ang Diyos natin ay hindi naman isinusumbat ng Panginoon yung mga lahat ng ating mga kamalian. Hindi lahat isinusumbat ng Panginoon. Hindi nga niya hinahalungkat lahat eh. Basta magsisi lamang tayo. Lumapit tayo kung sino tayo. At kung kilalanin natin, mga kapatid, si Jesus. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung kilalanin natin siya, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, kilalanin natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Biblia, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Legally po yun, mga kapatid. Kahit tayo po ay guilty, meron po tayong tagapamagitan. Sabi po ng Biblia, si Jesucristo na matuwid. At ang hatol po sa atin, not guilty, kung mayroon kang Jesus sa iyong buhay. Come to Jesus, mga kapatid. Ito yung tamang pagkakataon. Huwag po nating sayangin, mga kapatid. Kung alam mo na hinihipo ko ng Panginoon, ito yung panahon na tayo ay magbalik loob. Maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag po nating sayangin. Sabihin mo ito na nagbumula sa puso. Gusto kitang idalangin. Ito ay dalangin ng pagsuko sa Panginoon. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito. Sabihin mo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa oras na ito, pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Humihingi ako ng tawad. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw nga ay namatay sa cross at muling nabuhay. Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking buhay. Maghari ka sa aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kapag yan ay dinalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi kahina, kapag yan ay ginawa mo na nagmumula sa puso, narinig ng Diyos ang dalangin mong yan. Kapatid, ako'y natutuwa sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ngunit higit na natutuwa sa iyong Diyos kasama ang kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan ngayon dahil sa iyong ginawang desisyon na yan. At upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mo sa pananalangin. Paggising mo sa umaga, bago ka matulog, kahit nasaan ka, lagi mong isaisip ang Panginoon. Subukan mong magbasa ng Biblia, umpisan mo sa aklat ng John. At dumalo ka sa mga gawain tulad ng mga Bible study, kahit sa mga live worship tulad nito. At kapag maluwag na, pwedeng nang mag-church, make sure, go to church. At ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyo. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace,
And now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word, right now in the name of Jesus, I rebuke sickness. Right now in Jesus' name, I rebuke the devourer over your finances. Receive your restoration. Receive your deliverance. Receive your healing in Jesus' name. Right now. By faith. Hallelujah. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, maraming pong salamat. Share nyo po ito sa inyo pong mga Facebook. Sapagkat kung tayo po ay pinagpala ng salita ng Diyos at ibinabahagi natin ang kanyang salita, nagiging daluyan din tayo ng pagpapala. We love you and we're praying for you. Lord willing, we'll see you sa atin po sa Friday. We love you and praying for you. To God be the glory. Amen. We were created to love.